Kaugnay sa kahandaan at mga paalala ng Bureau of Fire Protection para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon, kausapin natin si BFP Public Information Service Chief at Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, Sir Rafi, ligtas na umaga po sa ating lahat. At itong bagong taon at sana po ay ligtas talaga. Sana nga para po. Masaya. Opo, kumusta po ang monitoring ninyo ng mga naitatalang sunog at maging yung kahandaan sa papasok na bagong taon? Sa kahandaan po na ginawa ng aming tanggapan ay mula po ng Code Blue ay tinaas na namin to sa Code Red ng December 23. Yung Code Blue po ay more on prevention na kapag train na tayo doon ng mga community, ganun rin yung mga OPLA na ligtas pamayanan na natin at intensified na po yung mga inspection sa mga critical infrastructure tulad ng mga hospital at iba pang healthcare facilities. Gayon din yung mga tindahan ng mga paputok, no? At iba pang matataong lugar tulad ng mga sakayan ng mga bus at iba pang malls. At dahil po sa December 23 ay naging full alert status na kami dahil coded na nga at maaasahan nyo po ang walang patid na serbisyo mula po sa aming tanggapan. Maaasahan nyo ang mahigit 3,000 fire trucks, 31,000 firefighters ay maaasahan nyo nationwide. At kami po ay makikita nyo na sa mga pangunahing kalsada, ganun din sa mga matataong lugar at mga designated community fireworks. Yan po ang ginagawang kahandaan po ng aming tanggapan po. Opo, ano pong kadalasang sanhi ng mga naitatalang sunog sa mga ganitong panahon? So for December po, medyo tumaas nga po ang bahagyang tumaas ang insidente ng sunog. Meron na tayong reported na 1,135 for the month of December. At sa katunayan, ay apat dito ay dahil po sa firecracker and other pyrotechnics related. Apat po ang reported natin for this December. A totaling of 24 na po from January 1 hanggang this date po. Non-conclusive pa siya. I-compare natin siya last year ay merong 39 total fire incident related sa firecracker and pyrotechnics. So sana po itong remaining number of days at lalo na yung salubong sa bagong taon ay wala nang madadagdagan na sunog dahil sa mga paputok at iba pang pyrotechnics. So ang number one cause po ay electrical cause pa rin. Pangalawa yung open flame at pangatlo naman yung embers and sparks. So nagdadagdag din ng factor talaga for this December, no? Kasi alam nyo, mas marami ang gumagamit ng electrical appliance. Nagiging dahilan ng overload, no? At nakababad na doon yung mga sound system and other electrical appliance din tulad ng mga cooking equipment. At pangalawa, yung open flame. Opo, no? Maraming nagluluto. Opo, at madalas gumagamit na extension cord ang mga kababayan natin kapag nagpa-party sa mga kalye, hindi ho ba? Yes po, at yung mga extension cord, hindi naman DTI approve ang karamihan dyan. No? Marami pa rin tumatangkilik sa available sa online o sa bangketa. Mumura, kaya talagang marami ang tumatangkilik. Yun nga, hindi nakadesenyo sa akmang demand ng mga kagamitan. Kaya mabilis nagiging dahilan ng overload. At yung iba din ay kahit yung magandang klase, DTI approve nga, pero ginagamit naman pang outdoor, nababasa no? sa ulan. So hindi siya nakadesign talaga sa outdoor. At tandaan natin, pag extension cord sa Rappi na banggit nyo, ginagamit yan, panandalian lang talaga. After paggamit, unplug po. Hindi po yan permanent or pangmatagalan. Pero alam naman natin, karamihan po gumagamit ng extension cord, halos hindi na nga tinatanggal. So hindi po pwede sa Philippine Electrical Code, hindi pwede yung exposed na wire. Kasi madali siyang ma-braid, no? Madali siyang masira, madali siyang maapakan, at pwedeng mag-cause ka ng short circuit or other electrical causes. Maganda paalala po yan sa mga gumagamit nitong mga extension cords. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes, Sir Rafi, at magandang tanghali rin po. Yan po si Bureau of Fire Protection Spokesperson, Fire Superintendent Anthony Arroyo.